Ang unang humalik sa pisngi ni Shaira. Pakbaba niyang bus ay hindi ang yakap ng probinsya, kundi ang malakit na hangin ng hapon. Isang hangin na may bigat, may dalang amoy nga alikabok at pinatuyong dahon, at higit sa lahat, ang natatanging sanghap ng San Judas, ang amoy ng tsopra. Iyon ang amoy na kinamumuhian niya. Amoy ng pagkaagnas, amoy ng kahirapan na pilit niyang tinalikuran. Grabe ang init. Reklamo niya, pinapaypayan ang sarili gamit ang kamay. Ang kanyang mamahaling blusa na seda ay tila dumidikit na sa kanyang likod. Heren, sigurado ka bang ito na yon? Baka naman naligaw tayo sa imperno. Tumawa lang si Heren, ang matalik niyang kaibigan, habang binababa ang kanilang ngabek. O amo, bes, ito na yon. Welcome to San Judas. Konting tiis na lang, malapit na yung rest house. Si Heren ang kabaliktaran niya. Habang si Shaira ay nakasimangot, si Heren ay tila isang bulaklak na biglang bumuka sa ilalim ng nakakapasong araw. Nakangiti ito, ang mga mata ay kumikinang sa pananabik. Siya ang nagyaya sa getaway na ito, isang paraan daw para makalanghap ng sariwang hangin at makalimot sa stress ng Maynila. Para kay Shira, ang hangin dito ay hindi sariwa. Ito ay mabaho at malagkit. Isang lumang tricycle na may kalawang sa halos lahat ng bahagi nito ang huminto sa kanilang harapan. Ma'am, sakay na po. Tanong ng driver. Isang payat na lalaking may ngiting kulang-kulang ang ngipin. Napanjiwi si Shaira. Dito tayo sasakay? Seriously? Shy, ano ka ba? Part of the experience. Bulong ni Heren at nauna nang umakyat. Walang nagawa si Shira kundi sumunod. Abang umaandar ang tricycle sa baku-bakong daan, tila bawat lubak ay isang personal na insulto sa kanya. Sa makabilang gilid ng daan, nagtataasan ang puno ng niyog. Ang kanilang maanino ay humahaba na sa dapit hapon. Ang maaninong iyon ay tila madaliring payat na gustong umabot at kumalmot sa kanila. Ang creepy naman dito, sabi ni Shira, hindi na napigilang magsalita. Ganyan talaga sa probinsya. Tahimik, sagot ni Heren. Ang boses ay punong bahanga. Tingnan mo, ang gandang sunset. Pero hindi ang paglubo nga araw ang tinitingnan ni Shira. Ang tinitingnan niya ay ang mabahay na nadadaanan nila. Mabahay na gawa sa kahoy at yero. Tila mga matatandang hukot na nag-abang sa pagdaan ng panahon. At sa pagitan ng mapuno, sa dulo ng isang makipot na eskinita, may isang bahay na kakaiba sa lahat. Mas luma, mas madilim, tila isang nakna-nakna na sugat sa balat ng lupa. Ang bintana nito ay mga matang walang buhay nakatiti sa kawalan. Sa bakuran nito, walang maabulala, tanging matuyong damo at isang puno. Kalatsutsi na tila namatay na ngunit nakatayo pa rin. Diyan daw nakatira. Yung mangkukulam, biglang sabi ngang tricycle driver, napansin marahil ang titik ni Shira. Mangkukulam, tanong ni Heren, ang boses ay may halong takot at interes. Opo, ma'am, si Lola Salve, iiwasan niyo yan, masama ang ugali niyan. Isang tingin lang daw niyan, pwede ka nang sumpahin. Natawa ng malakas si Shira. Isang tawang mapang-uyam. Wow! Mangkukulam. 2024 na, may naniniwala pa rin sa ganyan.
Baka naman matanda lang na malungkot at kailangan ng kausap. Hindi, sumagot ang driver. Ibinaba sila sa tapat ng isang maliit na gate na gawa sa kawayan. Dito na po, yung rest house. Pagkabayat nila, nagsimula na silang maglakad papasok sa isang masikip na daanan. Habang hila-hila ni Shira ang kanyang malete, hindi niya napansin ang isang matandang babae na papalabas mula sa eskinita kung saan nakatayo ang bahay na sinasabing sa mangkukulam. Isang matandang babae na nakasuot ng bestidang kupas. Ang buho ay puti na at nakapusot ng mahigpit. Hukot na ang likot nito at sa kanyang kamay ay isang bayong na punong gulay. Nangyari ang lahat ng mabilis. Sa pagmamadali ni Shira na makarating na sa tutuluyan nila, hindi niya tiningnan ang kanyang dinaraanan na itula niya ang matanda. Hindi malakas pero sapat na para mawalan ito energy balance. Kumalat sa malikabok na lupang makamatis, talong at ampalaya. Ay, sorry po, sabi ni Heren, agad na lumapit para tulungan ang matanda. Ngunit si Shira ay nanatili lang sa kanyang kinatatayuan. Tiningnan niya ang nakalat na gulay. Pagkatapos ay ang matanda at isang iritasyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Kasalanan ko ba? Bigla na lang siyang sumulpot. Ang matanda na ngayon ay alam na niyang si Lola Salve ay dahan-dahang tumayo. Hindi niya pinansin ang gulay o si Heren. Ang mata niya na tila 2 pirasong na babagang uling na nakalubok sa kulubot na balat ay nakatuon lamang kay Shira. Isang titik na matalim. Isang titik na tila tumatago sa kanyang balat at bumabasa sa kanyang kaluluwa. Hindi ka man lang ba hihingi ng tawad, inang? Tanong ng matanda, ang boses ay kasing gaspang ng tuyong dahon. Tinaasan lang siyang kilay ni Shira. Bakit ako hihingi ng tawad? Hindi ko naman sinasadya. Besides, kasalanan niyo rin. Nakaharang kayo sa daan. Isang katahimikan ang bumalot sa kanila. Maging ang tuno nga kuliglik ay tila tumigil. Si Heren ay napahinto sa pagpulot na gulay. Ang muka ay namumutla. Si Lola Salve ay hindi gumalaw. Nakatitig lang ito kay Shira. Pagkatapos ng ilang sandali na parang walang katapusan, isang ngisi ang sumilay sa labingang matanda. Isang ngising hindi abot sa mamata. Hindi mo alam ang pinapasok mo, bata, sabi nito sa isang boses na halos pabulong, ngunit umaling aungaw sa pandinig ni Shira na parang isang kulok. Hindi mo alam. Pagkasabi noon, tinalikuran na sila ng matanda at naglakad palayo. Iniwan ang magulay na nakakalat sa lupa. Shy, ano ka ba? Nakakatakot siya. Sabi ni Heren, hinila ang braso ni Shira. Tara na, baka kung anong gawin niyan sa atin. Nang makapasok sila sa rest house at may sara ang pinto, doon lang huminga ng maluwag si Heren. Pero si Shira ngumisi lang. Ano bang kinakatakot mo? Matanda lang yon, Teatrix. Magataong probinsya talaga. Gabi, ang katahimikan ng San Judas ay mas mabigat, mas nakakabingi kaysa sa ingay ng Maynila. Ang tanging maririnig ay ang huning ng matuko at ang kaluskos ng madahon sa labas. Nakahiga na sila ni Heren sa isang kama. Mabilis na nakatulog ang kaibigan niya. Ang pahinga ay malalim at panatag. Si Shira naman ay hindi mapakali. Inisip niya ang nangyari kanina. Hindi takot ang nararamdaman niya kundi inis.
Inis sa matanda, inis sa lugar na ito, inis kay Heren sa pagdala sa kanya dito. Dahan-dahan, habang nilalamon na siya nga antok, naramdaman niya ang pagbabago sa hangin salop ng kwarto. Tila ito lumamig ng bahagya. Ang amoy ng tsopra na kaninahay, nasa labas lang ay tila pumasok na sa loob ng kanilang silid. Ipinikit niya ang kanyang nga mata, pilit na ibinawaksi ang mga iniisip at doon niya naramdaman. Isang dampi sa kanyang batok. Hindi ito balat, hindi ito kamay, ito ay isang hininga. Isang hiningang mas malamig pa sa yelo na may kasamang amoy ng basang lupa at nabubulok na bulaklak. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang pagiging matapang. Idinilat niya ang kanyang mamata. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib na pakalakas na akala niya ay sasabog ito. Dahan-dahan niyang nilingon ang kanyang katabi. Si Heren ay mahimbing na natutulog, nakatalikot sa kanya. Wala nang iba pa sa silid, tanging silang dalawa lang. Ngunit alam ni Shira ang kanyang naramdaman. At habang nakatiti siya sa dilim, sa itaas ng pahuni ng matuko, may narinig siyang isang tunok na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Isang mahinang pahinga, malapit, napakalapit sa kanyang tenga. Kinabukasan, gumising si Shira na tila binukbog ang buong katawan. Isang pagod na hindi pangkaraniwan. Isang bigat sa kanyang matalukap na parang hindi siya natulog kahit isang segundo. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang malamig na hininga sa kanyang batok. Ikinuwento niya ito kay Heren habang nakagahan silang ang pandesal at kapeng barako. Ngunit imbes na katakutan, isang ngiti lang ang isinagot ng kaibigan. Bes, baka nananaginip ka lang, sabi ni Heren habang nagsasalin ng kape sa tasa ni Shaira. Alam mo na, dahil sa nangyari kahapon kay Lola Salve. Naisip mo lang, yun, hindi Heren, totoo yun. Naramdaman ko, giit ni Shira. Ang boses ay nanginginig ng bahagya. Okay, sige na. Huwag mo nang isipin. Maybe you're just not used to the provincial air. Ang mabuti pa, umuwi na lang tayo mamaya. Para makapagpahinga ka na ng mayos sa bahay niyo, mungkahi ni Heren, ang tono ay puno ng pag-aalala. Pumayak si Shira. Gusto na niyang umalis sa lugar na ito. Gusto na niyang malayo sa amoy ng tsopra, sa mga matang mapanghusga, at sa alaalangan titi ni Lola Salve. Habang naayos silang gamit, hindi maiwasan ni Shira na sumulyap sa bintana. Ang mapuno ng niyok sa dikalayuan ay tila matahimik na testigo. Ang bahay ni Lola Salve, kahit sa liwanag na araw, ay mukha pa ring masama ang aura, tila isang butas sa tela ng katotohanan. Tara na, Shay. Ready na ako, tawa ni Heren mula sa pinto. Sa buong biyahe pabalik sa terminal ng bus, wala nang naksalita. Maging ang tricycle driver ay tahimik lang. Marahil ay naramdaman ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Nang makasakay na sila sa bus pa Maynila, doon lang nakahinga ng maluwag si Shira. Ang lamig ng aircon ay tila naghugas sa malakit na pakiramdam na iniwan ng San Judas. Isinandal niya ang kanyang ulo sa bintana at ipinikit ang mamata. Sa wakas, makakaalis na siya. Hindi nagtagal, nilamon na siyang antok. Isang antok na mabigat at hindi mapaglabanan. At nagsimula ang panaginip. Nasa ilalim siya ng tubig. Isang karagatan na hindi asul, kundi itim na parang tinta. Walang liwanag, walang tunok, tanging ang bigat ng tubig na pumipiga sa kanyang dibdib.
Sinubukan niyang lumangoy paakyat, ngunit ang kanyang nga braso at binti ay parang gawa sa tingga. Hindi siya makagalaw. Pagkatapos, mula sa kalaliman ng kadiliman, may lumitaw. Hindi ito tao, hindi ito hayop. Isa itong anino, isang anino na may hugis pero walang anyo. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Ang paggalaw nito ay mabagal at tiyak, tulad ng isang ahas na papalapit sa kanyang biktima. Hindi siya makasigaw. Walang hangin sa kanyang mabaga. Umabot ang anino sa kanyang harapan. Wala itong muha, ngunit alam niyang nakatingin ito sa kanya. Pagkatapos, dumikit ito sa kanyang bibig. Hindi isang halik, ito ay isang pagsipsip. Naramdaman niya ang hangin, ang buhay, ang mismong esensyang kanyang pagkatao na hinihigop palabas ng kanyang katawan. Isang pagnanakaw na tahimik at marahas. Ang kanyang dibdib ay sumisikip, ang kanyang paningin ay nakdidilim, at isang nakakabinging katahimikan ang pumuno sa kanyang isipan. Shy, gazing. Isang malakas na yugyog ang gumising sa kanya. Napamulat siya, ang hininga ay habol-habol, ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Si Heren ay nakatingin sa kanya, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Okay ka lang? Kanina ka pa gumagalaw-galaw diyan. Parang binabangungot ka, sabi nito. Ang panaginip ko. Hirap na sabi ni Shira. Hawa ang kanyang dibdib na kumakabo pa rin ng mabilis. May humihigop ng hininga ko. Hinaplos ni Heren ang kanyang likod. Shh! Panaginip lang yun, okay? It's just a dream. Nandito na tayo sa Maynila. Safe ka na. Safe. Ngunit hindi iyon ang nararamdaman niya. Kahit nasa loop na siya ng pamilyar na bus terminal na napapalibutan ng ingay at mga tao, ang pakiramdam ng pagiging ninakawan ay nananatili. Ang pagod na naramdaman niya kaninang umaga ay mas lumala pa. Tila 10 taon ang ibinawas sa kanyang buhay. Hatid na kita sa inyo, alok ni Heren. Huwag na, kaya ko na. Gusto ko na lang magpahinga, tanggi ni Shira. Gusto niyang mapag-isa, kailangan niyang iproseso ang lahat. Nagiwalay sila sa labas ng terminal. Habang naglalakad si Shira papunta sa sakayan ng taksi, may naramdaman siyang kakaiba. Isang pakiramdam na pinagmamasdan siya. Lumingon siya. Sinuyot ng tingin ang mataong naglalakad. Walang sinumang nakatingin sa kanya. Puro maestranghero na abala sa sarili nilang mga buhay. Ibinaling niya muli ang kanyang tingin sa daan. Ngunit sa huling pagkakataon, sumulyap siyang muli sa bus na kanilang sinakyan kanina, na ngayon ay naghahanda nang umalis sa terminal. At doon niya siya nakita. Sa kabilang kalsada, sa gitna ngang naglalakat ng mga tao, nakatayo ang isang figura. Isang binatang payat, nakasuot ng simpleng t-shirt at pantalon. Hindi niya sana ito mapapansin kung hindi dahil sa paraan ng pagtayo nito. Tahimik, hindi gumagalaw. Tila isang estatwa sa gitna ng agos. Si Leo, ang apo ni Lola Salve. Nakatayo lang ito roon sa kabilang kalsada. Ang mga mata ay nakatuon hindi sa kanya kundi sa bus na paalis. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Hindi ito galit, hindi ito nakbabanta. Ito ay isang mukha ngang isang taong nagmamasid,
Isang taong nag-aabang. Isang businangang taksi ang pumutol sa kanyang titik. "Ma'am, sakay po." Napakurap si Shira. Pagtingin niyang muli sa kabilang kalsada, wala na si Leo. Naglaho na ito na parang bula. Kinilabutan si Shira. Panong nakarating siya rito? Sinundan ba niya sila? Bakit? Sumakay siya sa taksi. Ang makamay ay nanginginig. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa terminal, hindi niya maiwasang lumingon sa bintana sa likuran. Walang Leo, walang kahit anino nito. Ngunit ang pakiramdam ay nananatili. Ang pakiramdam na ang bangungot ay hindi natapos sa kanyang pagising. Ang pakiramdam na kahit nakalayo na siya sa San Judas, isang piraso ng kadiliman nito ang sumunod sa kanya pabalik sa lungsod. Ang pagbabalik sa Maynila ay dapat sanang maging pagbabalik sa normalidad. Ang pamilyar na ingayng trapiko, ang siksikang mataw, ang artipisyal na liwanag magusali, ito ang mundo ni Shira. Ito ang kanyang kanlungan. Ngunit ngayon, ang kanlungan ay tila may malamat na. Lumipas ang maaraw, ngunit ang pagod na idinulot ng biyahe sa San Judas ay hindi nawawala. Bagkus, ito ay lumalalim, kumakapit sa kanyang mabuto na parang amag. Araw-araw, gumigising siyang mas pagod kaysa noong siya'y natulog. Ang dati niyang sigla ay napalitang ng isang permanenteng panlalambot. "Ana, ayos ka lang ba? Namumutla ka." Punang kanyang inaisang umaga habang nag-almusal sila. "Stress lang po sa work, ma." Mabilis niyang sagot, pilit nang ngumingiti. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang pamilya. Ayaw niyang aminin kahit sa sarili niya na may mali. Ngunit ang mga palatandaan ay hindi may kakaila. Nagsimula siyang maging makakalimutin. Nakakalimutan niya kung saan niya inilagay ang kanyang susi. Nakakalimutan niya ang mga appointment sa trabaho. Isang beses, habang nagmamaneho, bigla niyang nakalimutan kung saan siya pupunta. Huminto siya sa gitnang daan, nalilito hanggang sa bumusina ang nasasakyan sa likod niya. At nariyan ang maanino. Nagsimula ito sa mga sulok ng kanyang paningin, nga mabilis na paggalaw. Isang bagay na itim na dumadaan lang sa gilid ng kanyang mata, at kapag lumingon siya, wala namang naron. Noong una, inisip niyang dala lang itong pagod. Ngunit habang tumatagal, nagiging mas malinaw ang maito. Isang gabi, habang nagtatrabaho siya ng lete sa kanyang kwarto, nakita niya ito ng malinaw. Sa salamin ng kanyang bintana, sa likod ng sarili niyang refleksyon, isang anino ang tumawid. Mahaba at payat, tulad ng anino ng isang puno ng niyok sa dapit hapon. Napatayo siya, ang puso ay kumakabok. Hinawi niya ang kurtina at tumingin sa labas. Wala. Tanging ang mailaw lang mula sa kabilang gusali at ang walang katapusang daloy ng mga sasakyan sa ibaba. Guni-guni mo lang yan, Shira. Bulong niya sa sarili. Guni-guni lang. Sa gitnang ng lahat ng ito, si Heren ang kanyang naging sandalan. Halos araw-araw itong dumadalaw sa bahay nila, laging may dalang pagkain o prutas. Upo ito sa tabi niya, makikini sa kanyang mahinaing, at palaging ipinapaalala sa kanya ang isang bagay. Baka epekto pa rin to nung nangyari sa San Judas, sabi ni Heren isang hapon habang binabalatan siya ng mansanas.
Ang boses nito ay malumanay, punong simpatya. Yung matandang yun, si Lola Salve. Ibang titik niya sa'yo, Sai. Hindi ako magtataka kung may ginawa siyang masama. Pero, paano? Nasa Maynila na tayo katwiran ni Shira kahit sa lup-lup niya. Iyon na rin ang nagsisimula niyang paniwalaan. Hindi mo alam ang kapangyarihan ng ngayan. Sagot ni Heren, ang mamata ay seryoso, kulam, sumpa. Hindi yan kailangan ng physical presence. Isang titik, isang bulong, sapat na. Ang masalita ni Heren ay parang mga buto na itinatanim sa kanyang isipan. Isang buto ng takot na unti-unting umuusbong, nag-ugat at sumasakal sa kanyang lohika. Mas madaling paniwalaan na may isang taong may sala kaysa aminin na nababalif na siya. Mas madaling isisi sa isang matandang mangkukulam ang lahat ng kababalahang nangyayari sa kanya. Anong gagawin ko? Tanong ni Shira. Ang boses ay basak. Hinawakan ni Heren ang kanyang kamay. Ang palat nito ay mainit at nagbibigay ginhawa. Hahanap tayo ng paraan, okay? Makasama tayo dito. Hindi kita pababayaan. Ang masalitang, iyon ay naging ilaw ni Shira sa kanyang lumalaking kadiliman. Si Heren, ang kanyang angkla. Ang tanging taong nakakaintindi sa kanya. Isang gabi, hindi siya makatulog. Pabalik-balik siya sa kama. Ang isip ay puno nga anino at ng muha ni Lola Salve. Bumangon siya para uminom ng tubig. Pagdaan niya sa sala, naaninak niya ang sarili sa malaking salamin na nakasabit sa dingding. Uminto siya. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang dating sigla sa kanyang nga mata ay wala na. Napalitan itong isang malalim na pagod. Ang kanyang balat ay tila nawalan ng kulay. Ang kanyang nga pisngi ay bahagyang humpak. Para siyang isang kandilang dahan-dahang nauupos. Habang nakatitik siya, napansin niya ang isang bagay na mali. Ang kanyang refleksyon ay hindi gumagalaw kasabay niya. Nananatili siyang nakatayo, ngunit ang babae sa salamin ay dahan-dahang itinaas ang sulok ng kanyang bibig. Isang ngiti. Isang ngiting malamig, mapanlait at hindi sa kanya. Napaurong si Shira. Isang sigaw ang namuo sa kanyang lalamunan ngunit hindi makalabas. Napakislot siya palikot, napatit sa gilid ng charpet at pumagsak sa sahig. Siya'y, anong nangyayari? Ang boses ng kanyang ina ay nagmula sa pasilyo. Bumukas ang ilaw. At ang malupit na liwanag nito ay bumaha sa sala. Winasak ang maanino. Tumingin si Shira mula sa sahig pabalik sa salamin. Ang nakita niya ngayon ay ang sarili niyang refleksyon. Ang mukha ay punong takot. Nakatingin pabalik sa kanya. Ang ngiti ay nawala na parang hindi ito kailanman naroon. Anak, anong ginagawa mo diyan sa sahig? Nagmamadaling lumapit ang kanyang ina, tinulungan siyang tumayo. Bakit ka nanginginig? May masakit ba sa'yo? Yung salamin. Ma, hirap na, sabi ni Shira. Itinuturo ang salamin gamit ang nanginginig na daliri. Ngumiti siya sa akin. Tumingin ang kanyang ina sa salamin pagkatapos ay bumalik ang tingin sa kanya. Ang nga mata ay puno ng pag-aalala at pagkalito. Anak, ano bang pinagsasabi mo? Baka nananaginip ka na naman ng gising. Holi ka no, inom ka ng gamot. Pagod ka no. Hinayaan na lang ni Shira na akayin siya ng kanyang ina pabalik sa kwarto.
Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay hindi maintindihan? Paano niya sasabihin na ang babae sa salamin ay hindi siya kundi isang estrangherong nakatira sa loob ng kanyang sariling balat? Pinainom siyang gamot ng kanyang ina, isang pampatulog na nireseta ng doktor para sa kanyang insomnia. Ngunit kahit habang dahan-dahang bumibigat ang kanyang nga talukap, alam ni Shira na hindi pagod ang kanyang kalaban. Ang kanyang kalaban ay ang babaeng nakangiti sa salamin. At sa gabing iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, natakot si Shira hindi sa kung ano ang nasa labas, kundi sa kung ano ang nasa loob na niya. Naililipat na ngayon sa ina ni Shira, si Aling Marta. Para kay Aling Marta, ang kanyang anak na si Shira ay ang kanyang mundo. Mula pagkabata, si Shira ay palaging punong buhay, isang maliit na ipo-ipong enerhiya at ambisyon. Kaya naman, ang makita siyang ganito ngayon ay parang isang patalim na dahan-dahang tumutusok sa kanyang puso. Nagsimula ang lahat pagkawi niya mula sa probinsya. Nung una, akala ni Marta ay pagod lang. Ngunit ang pagod ay naging pananamli. Ang pananamli ay naging pagkalimot. At ngayon, ang pagkalimot ay nagiging kabaliwan. Ngumiti ang salamin. Ang maasalitang iyon ay umuulit-ulit sa isipan ni Marta habang pinagmamasdan niya ang natutulog na si Shira. Ang gamot na pampatulog ay epektibo, ngunit ang pagtulog ng kanyang anak ay hindi mapayapa. Ang makilay nito ay laging magkasalubong at paminsan-minsan, isang maliit na ungol ang kumakawala sa mga labi nito. Ano ba talaga ang nangyari sa San Judas? Ilang araw na ang lumipas mula ng insidente sa salamin. Ang kondisyon ni Shira ay hindi bumubuti. Mas madalas na siyang tulala, nakatingin sa kawalan. Minsan, nahuhuli niya itong bumubulong sa sarili. Kapag tinanong niya kung sino ang kausap nito, titingin lang si Shira sa kanya na parang hindi siya kilala bago umiling at sabihing, "Wala po, ma." Ang dating masayahing tahanan nila ay nababalot na ngayon ng isang nakakabinging katahimikan na binabasak lamang ng buntong hininga ni Shira at ng pilit na pag-usap tuwing hapunan. Isang gabi, nagising si Marta sa isang kakaibang pakiramdam. Isang panlalamig na gumapang sa kanyang nga braso. Tiningnan niya ang orasan sa tabing ng kama. 3:00 ng madaling araw. Ang oras ng demonyo, sabi ngang matatanda. Ipinilik niya ang kanyang ulo. Hindi siya dapat mag-isip ng maganoong bagay. Ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Tumayo siya at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Ang buong bahay ay tahimik. Ngunit may mali. Isang tunog. O mas tamang sabihin, ang kawalan nito. Ang aircon sa kwarto ni Shira ay karaniwang maingay. Ngunit ngayon, wala siyang marinig. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintong kwartong kanyang anak. Nakasara ito. Hinawakan niya ang doorknob. Malamig, napakalamig, na parang yelo. Itinulak niya ang pinto. Ang nakita niya sa loob ay isang imahe na habang buhay na masusunog sa kanyang ala-ala. Ang ilaw mula sa buwan sa labas ay nagbibigay ng isang maputlang liwanag sa loob ng silid. Nakopo si Shira sa gitnang kanyang kama. Hindi siya nakahiga.
Nakaupo siya ng tuwit na parang isang manika. Ang kanyang mga mata ay dilat na nakatiti sa kisame. Ngunit ang pinakanakakakilabot sa lahat ay ang kanyang bibi. Ito ay bukas na bukas. Nakaawang sa isang perpektong bilok na parang siya ay sumisigaw. Isang sigaw na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ngunit walang tunok, walang kahit isang bulong, walang kahit isang hikbi. Tanging ang nakakabinging katahimikan ng isang sigaw na hindi marinig, para siyang isang larawan na nafri sa pinakasukdulan ng paghihirap. Napatakip si Marta sa sarili niyang bibig para pigilan ang sariling sigaw. Nanginginig ang kanyang tuhod. Gusto niyang tumakbo papalapit, yukyugin ang kanyang anak, gisingin ito mula sa anumang bangungot na bumihak dito. Ngunit ang kanyang mapa ay tila ipinako sa sahig. Sa gitna ng kanyang takot, isang tunog ang bumasag sa katahimikan. Tuko, tuko, isang tuko. Mula sa kisame, sa itaas mismo ng kama ni Shira, isang malaking itim na tuko ang nakadikit. Ang mga mata nito ay parang dalawang maliliit na hiyas na kumikinang sa dilim. Toku, toku, toku. Binilang ni Marta. 3, 4, 5. Toku, toku. 6, 7. 7 beses. Isang masamang pangitain. Sabing lola niya nun kapag tumunok ang tukong 7 beses o higit pa, may masamang espiritu sa malapit. At pagkatapos ng ika-7 tunog, nangyari ang hindi kapanipaniwala. Ang tuko, na kanina'y mahigpit na nakakapit sa kisame, ay bigla na lang bumitaw. Hindi ito gumapang pababa, bumagsak ito. Isang mabilis at walang buhay na pagbagsak. Plak! Tumama ito sa sahe na may kasamang tuno na basag at basa. Bumagsak ito sa isang pwesto kung saan natatamaan itong liwanang buwan. Nakatitig si Marta, hindi makapaniwala. Ang tuko ay nakahandusay doon, patay. Ang mapa nito ay nakaunat sa isang kakaibang anggulo. Ang balat nito, na kanina'y itim na itim, ay tila naging kulay abo. Sa sobrang takot, nawala na ang kontrol ni Marta. Kumaripas siya patungo sa switch ng ilaw at binuksan ito. Ang liwanag ay biglang nagliwanag sa buong silid. At sa isang iglap, ang lahat ay bumalik sa normal. Si Shira, na kanina'y nakaupo na parang manika, ay biglang napahiga sa kama, humihinga ng malalim na parang nagising mula sa isang mahabang pagtakbo. Ang kanyang bibig ay sarado na. Tumingin si Marta sa sahig. Wala na ang tuko. Naglaho ito na parang hindi kailanman naroon. Ma? Tanong ni Shira. Ang boses ay pagod at naguguluhan. Anong ginagawa niyo dito? Ngunit hindi makasagot si Aling Marta. Nakatayo lang siya roon, nangingini, habang ang katotohanan, isang katotohanan, mas madilim at mas matanda kaysa sa siyensya at lohika, ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang isipan. Hindi ito stress, hindi ito depression. Ang kanyang anak ay isinumpa. Si Shira ay isa ng aninongang kanyang dating sarili. Ang mga araw niya ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng pagising ng pagod, pagtulala sa kawalan, at pagtulog na puno nga bangungot na hindi niya na maalala pagkagising. Ang insidenteng sigaw na walang tunok na ikinuwento sa kanyang-kanyang nanginginig na ina
ang huling pata na nagpatunay sa kanyang pinakamatinding kinatatakutan. Hindi ito sakit. Hindi ito isyu sa pag-isip. Ito ay isang sumpa. At ang pangalan ng sumpang iyon ay Lola Salve. Kailangan nating gumawang paraan. Siya'y, sabi ni Heren, nasa kwarto sila ni Shira. Ang kaibigan niya ang tanging taong pinapayagan niyang makalapit ng husto sa mga panahong ito. Ang presensya ni Heren ay nagbibigay sa kanya ang isang pamilyar na pakiramdam ng kaligtasan. Isang kaligtasang paubos na. Hindi na to tama. Anong gagawin natin? Tanong ni Shira. Ang boses ay halos isang pabulong. Sabi ni Mama, maghanap daw siya ng albularyo. Pero natatakot ako, Heren. Huwag. Mabilis na, sabi ni Heren. Umupo sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay ni Shira. Ang mata nito ay seryoso. Delikado yan. Hindi mo alam kung sino ang mapagkakatiwalaan sa mga yan. Baka lalo lang palalain ang sitwasyon. May punto si Heren. Paano kung ang albularyong mahanap nila ay mas mahina kaysa kay Lola Salve? O mas masahol pa, paano kung kakampi pala ito ang matanda? May nabasa ako online. Pagpapatuloy ni Heren. Ang boses ay nag-alangan. Nga paraan daw para labanan ang kulam. Nga kontraritual. Hindi kasing lakas ng tulong ang isang tunay na albularyo, pero baka makatulong para protektahan ka pansamantala. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Shira. Kahit anong paraan para lang mabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Para lang mapatigil ang pakiramdam na may humihigop sa kanyang lakas. Ano yun? Sige, gawin natin. Kinagabihan, habang wala ang magulang ni Shira, isinagawa nila ang ritual. Maingat na isinara ni Heren ang pinto ng kwarto at sinindihan ang ilang kandila. Ang amoy na tutunaw na wax ay humalo sa mabigat na hangin sa loob na silid. Ayon sa nabasa ko, paliwanag ni Heren habang inilalabas ang mga kagamitan mula sa kanyang bag, kailangan nating gumawang isang effigy, isang manika na kakatawan sa iyo para malito ang sumpa. Dito natin ipapasa ang negatibong enerhiya. Kumuha si Heren ng isang maliit na manika na gawa sa dayami. Mula sa isang maliit na gunting, maingat itong gumupit ng isang hiblang buhok ni Shira. Nanginig si Shiro nang maramdaman niya ang malamig na bakal gunting sa kanyang buhok. Sigurado ka ba dito, Heren? Trust me, bulong ni Heren. Ang mukha ay seryoso sa liwanag ng kandila. Ito lang ang paraan natin sa ngayon. Itinali ni Heren ang hiblang buhok salik ng manikang dayami. Pagkatapos, kumuha itong isang maliit na pirasong papel at isang panulat. Isulat mo dito ang pangalang ng taong sa tingin mo ang may gawa nito sa iyo. Walang pag-alinlangan. Kinuha ni Shira ang panulat at isinulat ang pangalan, Salve. Inilagay ni Heren ang papel sa loob ng manika. Ang huling hakbang ay ang pinakakakaiba. Inabutan ni Heren si Shira ng isang maliit na mangkok na may abo. Kailangan mong ipahit yan sa manika habang binubulong mo ng pabaliktad ang ama namin, utos ni Heren. Sinasabi nito na tinatanggihan mo ang anumang sumpang ipinataw sa pangalan ng kabutihan at ibinabalik mo ito sa pinanggalingan. Nangini ang mga kamay ni Shira. Pakiramdam niya ay gumagawa siya ng isang bagay na napagkasama isang kalapastanganan. Ngunit ang desperasyon ay mas malakas kaysa sa takot niya sa Diyos.
Kinuha niya ang manika. Malamig ito sa kanyang nga kamay. Ipinikit niya ang kanyang nga mata at sinimulang bumulong. Nema, sumalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Ang mga salita ay tila bumara sa kanyang lalamunan. Bawat salitang pabaliktad ay parang lason na dumadaloy sa kanyang dila. Habang ginagawa niya ito, ipinapahit niya ang abo sa buong katawan ng manika hanggang sa ito'y maging kulay itim. Nang matapos siya, kinuha ni Heren ang manika. Dinala ito sa isang platong metal at sinindihan gamit ang apoy mula sa kandila. Mabilis na nagliyab ang tuyong dayami. Ang apoy ay umangat at isang makapal at maitim na usok ang pumuno sa kwarto. Ang usok ay may kakaibang amoy, hindi lang amoy ng nasusunog na dayami, kundi amoy din ng nasusunog na buhok. At sa ilalim nun, may isang amoy na pamilyar kay Shira, ang amoy ng Chopra. Ayan na, bulong ni Heren. Ang mamata ay nakatutok sa apoy. Gumagana na. Pinanut ni Shira ang manika habang dahan-dahan itong natutupo at nagiging abo. Sa bawat segundong lumilipas, inaasahan niyang gagaan ang kanyang pakiramdam. Inaasahan niyang mararamdaman niya ang paglaya. Ngunit walang nangyari. Nang tuluyang maging abo ang manika at mamatay ang apoy, ang tanging naiwan ay ang katahimikan at ang masangsang na amoy sa hangin. Gumaan ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Heren. Ang boses ay punong pag-asa. Umiling si Shira. Hindi. Parang wala lang. Isang pagkadismaya ang gumuhit sa kanyang mukha. Ngumiti si Heren. Isang pilit na ngiti. Baka kailangan lang oras para mag-effect. Ang mahalaga, nagawa na natin. May proteksyon ka na. Ngunit habang nagsasalita si Heren, isang kakaibang pakiramdam ang biglang dumaloy sa lalamunan ni Shira. Isang pangangati. Pagkatapos, isang pagnanais na umubo. Sinubukan niyang pigilan, ngunit hindi niya kaya. Isang malakas at marahas na ubo ang kumawala mula sa kanyang bibig at isa pa. Napayuko siya. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindingeng pag-ubo. Siya'y, anong nangyayari? Sigaw ni Heren. Hinahaplos ang kanyang likod. Sa gitna ng kanyang pag-ubo, may naramdaman siyang umakyat mula sa kanyang sikmura. Isang bagay na mainit at makapal. Itinapat niya ang kanyang kamay sa kanyang bibig. At dun, sa kanyang nanginginig na palad, lumabas ito. Hindi dugo, hindi plema. Isang likido na kulay itim, kasing itim ng abong ginamit nila kanina. Malapot ito at siksik na may malilit na piraso ng lupa at ang amoy. Ang amoy nito ay nagpabalik sa kanya sa San Judas. Hindi ang amoy ng Chopra, kundi ang amoy ng basang lupa sa ilalim ng punong niyo. Ang amoy ng isang puntot na kadarating pa lamang hukayin. Napatitik si Shira sa itim na likido sa kanyang palat at pagkatapos tumingin siya kay Heren. Ang kanyang kaibigan ay nakatingin din dito, ngunit ang ekspresyon sa mukha nito ay hindi takot. Ito ay kasiyahan. Isang mabilis na kislap lang iyon sa mga mata nito. Nawala rin agad at napalitan ng pagkagulat. Ngunit nakita ito ni Shira at sa unang pagkakataon, isang maliit na butil ng pagdududa ang itinanim sa kanyang puso. Hindi para kay Lola Salve, kundi para sa taong nasa tabi niya mismo. Ang itim na likido ay
ang naging simula ng pinakamasamang yugto sa buhay ni Shira. Matapos ang gabing iyon, ang kanyang kondisyon ay bumagsak ng husto. Ang pagod ay naging isang malalim na hukay kung saan siya'y nalulunod. Ang maanino sa gilid ng kanyang mata ay hindi na nahihiyang magpakita. Minsan nakikita niya ang maito na nakatayo sa dulo ng kanyang kama. Mga mahahabang figura na walang mukha, tahimik na nagmamasid. Tumigil na siyang pumasok sa trabaho. Hindi na rin siya halos lumalabas ng kanyang kwarto. Ang mundo niya ay lumit hanggang sa 4 na sulok na lang ng kanyang silid. Si Aling Marta, sa kanyang desperasyon, ay ginawa ang isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Tinawagan niya ang kanyang pinsan sa Lucena, Quezon. Isang malayong kamag-anak na palaging may kwento tungkol sa mangkanto at albularyo dati. Pinagtatawanan lang ito ni Marta. Ngayon, kumakapit siya dito na parang sa isang salbabida. May kilala siya, Marta. Sabi ng kanyang pinsan sa kabilang linya, ang boses ay seryoso, si Mang Celso. Matanda na, pero napakagaling. Hindi siya basta-basta albularyo. Manggagamot talaga siyang ng makaluluwang ligaw. Kung may sumpay ang anak mo, siya ang makakalam. Isang sina ng pag-asa ang pumasok sa puso ni Marta. Pwede mo ba siyang pakiusapan na pumunta dito sa Maynila? Babayaran namin kahit magkano. Susubukan ko, pinsan. Pero hindi pa ang mahalaga sa taong yun. Pupunta lang yan kung talagang kailangan. Nang ibalita ni Marta ang tungkol kay Mang Celso kay Shaira, isang kislap ng takot ang nakita niya sa mga mata nga anak. Ngunit nang makita ni Shaira ang determinasyon sa mukhang ina, dahan-dahan itong tumango. Susubukan niya ang lahat. Ngunit may isang taong hindi sang-ayon. Albularyo, tita, sigurado po ba kayo diyan? Tanong ni Heren na naroon na naman sa bahay nila. Gayang dati, sa panahon ngayon, puro manloloko na lang ang mayan. Baka lalo lang mapahamak si Shaira. O baka hingan lang kayo ng malaking pera. Sinubukan na natin ang lahat, Heren. Mahinahon ngunit matatak na sagot ni Marta. Mga doktor, mga gamot, wala namang nangyayari. Ito na lang ang pag-asa natin. Pero, nag-alangan si Heren. Baka may iba pang paraan. Baka kailangan lang natin siyang dalhin sa isang psychiatrist. Heren, tama na, putol ni Shaira. Ang boses ay mahina ngunit may diin. Nagulat si Heren. Ito ang unang pagkakataon na pinigilan siya ni Shaira. Gusto kong subukan. Please. Hindi na nakipagtalo si Heren. Ngunit sa buong hapong iyon, habang kasama nila sa kwarto ni Shaira, naging tahimik ito at malalim ang iniisip. Kinagabihan, habang nakahiga si Shira sa kama at sinusubukang matulog, narinig niya ang mahinang boses ni Heren mula sa sala. Tumayo ito kanina para daw kumuhang tubig. Dahil sa katahimikan ng gabi, malinaw niyang naririnig ang mga salita kahit napabulong lang ang mga ito. Nagtatawag ito sa telepono. Opo, sinabi ko na ayaw makinig. Isang mahabang katahimikan. Tila nakikinig si Heren sa kausap sa kabilang linya. Hindi ko alam. Nag-alala. Ako na baka. Baka malaman niya. Sino ang malaman at ano ang malalaman? Isang kakaibang kaba ang gumapang sa dibdib ni Shira.
Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama at lumakad papalapit sa bahagyang nakaawang na pintong kanyang kwarto. Hindi pa. Pero malapit na. Pagpapatuloy ni Heren sa pabulong na boses. Ang tono nito ay iba sa malumanay na boses na laging ginagamit nito sa kanya. Ito ay malamig at nagmamadali. Kailangan nating bilisan. Kung darating ang albularyong yun, baka masira ang lahat. Isang sandaling ang katahimikan muli. Pagkatapos, narinig ni Shira ang huling maasalita ni Heren bago nito ibaba ang telepono. Masalitang mapapatigil sa paikot ng kanyang mundo. Malapit nang maputol ang tanikala. Salamat sayo. Ang tanikala, ang kadena. Napatakip si Shira sa kanyang bibig. Nag-ingat na hindi makagawang ang ingay. Dahan-dahan siyang umatras pabalik sa kanyang kama. Ang puso ay dumadagundong sa takot at pagkalito. Kanino nagpapasalamat si Heren? At anong tanikala ang tinutukoy nito? Isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang itim na likido sa kanyang palat. Ang kakaibang kislap sa mga mata ni Heren. Ang pagpipilit nito na si Lola Salve ang may kasalanan. Ang pagtutol nito sa pagdating albularyo. Hindi maaari. Si Heren, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang sandalan, ang kanyang tagapagtanggol. Ngunit ang mga salitang iyon, malapit nang maputol ang tanikala, parang isang susi na ipinasok sa isang kandadong matagal nang nakasara sa kanyang isipan. Bumukas ang pintong kwarto. Pumasok si Heren. May dalang isang basong tubig. Ang mukha nito ay bumalik na sa dati ang maamo at nag-alalang mukha na kilala ni Shira. "Oh, gising ka pa pala," sabi nito, ngumiti. "Heto, uminom ka ang tubig para hindi ka ma-dehydrate." Kinuha ni Shira ang baso. Ang makamay ay bahagyang nanginginig. Tinitigan niya ang tubig. Pagkatapos, tinitigan niya si Heren. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang kanyang kaibigan. Ang nakita niya ay isang estranghero na may pamilyar na mukha. At sa likod ng mamatang nag-aalala, may isang aninong nakatago, isang aninong mas madilim at mas nakakatakot kaysa sa mga aninong nakikita niya sa kanyang silid. Ang Pov ay lilipat ngayon kay Leo, ang apo ni Lola Salve. Ang mga pangyayari ay magbabalik sa araw na dumating sina Shira at Heren sa San Judas. Para kay Leo, ang matagamay nila ay parang magadayuhang ibon. Dumadating sila na makukulay at maingay, punong kayabangan, ngunit hindi nila alam ang mapanganib na nag-abang sa masanga ng mga puno sa San Judas. Nakikita lang nila ang maniyog at ang asul na langit. Hindi nila nakikita ang mga aninong gumagapang sa ilalim nito. Nasa likod bahay siya, naipon ng panggatong. Nang marinig niya ang tunong na tricycle na huminto sa kanto, sumilip siya mula sa siwang ng bakot na kawayan. Dalawang babae. Isang mukhang masayahin at namamangha sa paligid. Ang isa naman, halatang halata ang pagkainis sa mukha na parabang ang alikabok ng San Judas ay isang personal na insulto sa kanya. Iyon si Shira. Pero hindi si Shira ang tiningnan niya. Ang tiningnan niya ay ang kasama nito, si Heren, at nakita niya ito. Hindi ito nakikitang ordinaryong mata. Itinuro ito sa kanyang Lola Salve mula pa noong bata siya. Isang marka, isang mansasaurang isang tao, isang bahid ng kadiliman na kumakapit sa balikat ng isang tao na parang isang gagamba ng itim. Ito ang tanda ng isang taong may dala,
isang taong may itinatagong pasahero sa kanyang kaluluwa. At ang pasaherong iyon ay gutom. Nakita ni Leo kung paano tinitigan ni Heren si Shira habang hindi ito nakatingin. Hindi ito titingnang isang kaibigan. Ito ay titingnang isang magsasaka na tumitingin sa isang matabang lupa na handa ng tamnan. Nang maoras na iyon, papalabas na ng kanilang eskinita ang kanyang lola Salve. Dala ang bayong ng gagulay na ipagpapalit sana nito sa isda. Nakita ni Leo ang mangyayari bago pa man ito mangyari. Nakita niya ang pagmamadali ni Shira, ang kawalan nito ng pakialam at ang hindi maiwasang pagbabanggaan. Nang bumaksak ang magulay sa lupa, hindi galit ang naramdaman ni Leo, kundi kaba. Lumabas siya mula sa kanilang bakuran. Nagtatago sa likod ng isang malaking puno akasya. Pinagmamasdan ang lahat. Nakita niya ang mapakmataas na tindih ni Shira. Ang pagtanggi nitong humingi ng tawad. At nakita niya ang kanyang lola. Nakita niya kung paano ito tumitik kay Shira. Ang taga-baryo ay sasabihin iyon ang titik ng isang mangkukulam na naghahanda ng magbiting ng sumpa. Ngunit alam ni Leo ang totoo. Hindi si Shira ang tinititigan ng kanyang lola. Ang tinititigan nito ay ang marka na ngayon ay nagsisimula nang gumapang mula sa balikat ni Heren patungo sa balikat ni Shira. Ang pag-awe, ang pagtanggi, ang kayabangan ni Shira, ito ang nagbukas ng pinto. Ang sumpa ay hindi ibinibigay. Ito ay tinatanggap. At ang pagtanggi ni Shira sa simpleng kabutihang loob ay ang hindi sinasadyang pagtanggap. Ang kanyang lola Salve, sa kanyang sariling paraan, ay sinubukang tumulong. Ang matatalim na salita, ang nakakatakot na titik iyon ay isang ritual ng pagtataboy. Isang sinaunang paraan para takutin hindi ang tao, kundi ang espiritong kumakapit dito. Isang pagtatangka na itulak palayo si Shira. Nabasagin ang koneksyon bago pa man ito mabuo ng tuluyan. Hindi mo alam ang pinapasok mo, bata. Ang masalitang iyon ay hindi isang banta. Iyon ay isang babala. Ngunit huli na ang lahat. Ang kayabangan ni Shira ay naging isang pader na hindi kayang tablan ng babala. Nakita ni Leo kung paano hinila ni Heren si Shira palayo. At sa isang saglit, bago sila tuluyang makalayo, naktama ang kanilang mga mata, ang mata ni Leo at ang mata ni Heren. Sa mga mata ni Heren, wala siyang nakitang takot. Wala siyang nakitang pag-aalala para sa kaibigan. Ang nakita niya ay tagumpay. Isang malamig at tahimik na tagumpay. At sa ilalim noon, isang pakiusap. Huwag kang makialam. Kinagabihan, hindi mapakali ang kanyang lola. Pabalik-balik ito sa maliit nilang sala, may hawak na isang bungkos ng dahon ng gabi na pinapausukan sa baga. Hindi sapat ang pagtataboy, bulong nito sa sarili. Masyadong malakas ang pagkakakapit. Masyadong gutom. Ano po ang gagawin natin, Lola? Tanong ni Leo. Tumingin sa kanya si Lola Salve. Ang mga mata ay malungkot. Ang babaeng iyon ay isa ng sisidlan, ngunit ang lason ay nanggaling sa kanyang kasama. Ang sumpa ay nasa dugo. Kinabukasan, maga pa lang ay pumunta na si Leo sa terminal. Hindi para magiganti, hindi para manakot. Pumunta siya doon para makmasit, para kumpirmahin
Sinundan niya ang bus na sinakyan ni Sira at Heren gamit ang kanyang lumang motor. Nag-iingat na hindi magpakita. Nakita niya itong huminto sa isang junction para magsakay ng mga pasahero. Mula sa kanyang kinatatayuan sa kabilang kalsada, kitang-kita niya ang loop ng bus. Nakita niya si Shira na tutulog. Ang mukha ay nagpapakita ng paghihirap kahit sa pagtulog. At nakita niya si Heren, gising na gising, nakatitih sa bintana. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, nakita niya ang marka, ang madilim na mansa. Hindi na ito nasa balikat ni Heren. Ito ay nasa ibabaw na ngayon ni Shira, nakabalot sa kanya na parang isang sapot. Ang gitna nito ay nasa tapat mismo ng kanyang dibdib. Dahan-dahang humihigop, dahan-dahang kumakain. Ang palipat ay kumpleto na. Bumalik si Leo sa San Judas na may mabigat na puso. Sinalubong siyang kanyang lola sa may pintuan. Wala na, apo, sabi ni Lola Salve. Ang boses ay pagod, nailipat na niya. Ang babaeng taga Maynila ang bagong tanikala. Tumingin si Leo sa malayo sa direksyon kung saan naglaho ang bus. Ang naalala niya ay ang mukha ni Shira, isang mukha ng kayabangan na hindi alam na ito'y isa ng kordero na dinala sa katayan ng sarili nitong pastol. Naalala niya ang huling sinabi ng kanyang lola bago ito pumasok sa loob ng bahay. Isang paalala naman na natili sa kanyang isipan. Ang tunay na mangkukulam ay ang may dala sa kanya. Bantayan mo ang kaibigan niya. Dumating si Mang Celso sa isang umaga na maulap na tila ang langit mismo ay nagluluksa para kay Sira. Hindi siya dumating na naka-tricycle. Naglakat lang siya mula sa sakayan. Isang matandang lalaki na payat, nakasuot ng puting kamiseta at pantalon. May dalang isang maliit na bayong na gawa sa buli. Ang kanyang mukha ay kulubot na parang isang tuyong dahon. Ngunit ang kanyang mata ay buhay na buhay, matalim at tila nakikita ang bagay na hindi nakikita ang iba. Hindi siya nagtanong ng maraming detalye. Pumasok lang siya sa kwarto ni Shira, umupo sa isang silyang kahoy sa tabing ng kama at tinitigan ang dalaga ng matagal. Si Shira na nakaupo sa kama at nakasandal sa mga unan ay naramdaman ang titik na iyon. Hindi ito tulad ng titik ni Lola Salve na punong galit o iyon ang akala niya. Hindi rin ito tulad ng titik ng doktor na punong klinikal na pagsusuri. Ang titik ni Mang Celso ay titik ng isang taong tumitingin sa isang basak na banga. Pinag-aralan kung paano ito bubuin muli. Malalim ang pagkakakapit. Sabi ni Mang Celso pagkatapos ng ilang sandali. Ang boses ay mahina ngunit umaling-aungaw sa tahimik na silit at hindi ito bago. Matagal na ito. Si Lola Salve po ba ang may gawa? Tanong ni Aling Martha, nanginginig ang boses. Umiling si Mang Celso. Ang matandang babae sa San Judas ay isang bakot, hindi isang espada. Sinubukan niyang itaboy ang aso, ngunit ang aso ay nakapasok na sa bakuran bago pa man siya makatahol. Naguguluhan si Shira at ang kanyang ina. Anong bakot? Anong aso? Hindi na nagpaliwanag pa si Mang Celso. Inilabas niya ang magamit mula sa kanyang bayong. Isang puting kandila, isang palanggana na may tubig, at isang maliit na piraso ngang maputing bato ang tawas. Sinindihan niya ang kandila. Ang liwanag nito ay sumayaw-sayaw sa kanyang kulubot na mukha.
Kinuha niya ang tawas at inilagay sa isang kutsarang metal, saka idinikit sa apoy ngang kandila. Habang dahan-dahang natutunaw ang tawas, nagsimula siyang magdasal. Hindi ito ang dasal na naririnig sa simbahan. Ito ay isang wika na mas matanda pa, isang halong Latin at kung anong sinaunang dialekto. Ang mas salita ay tila may bigat. Pinupuno ang kwarto ngang isang enerhiyang hindi may paliwanag. Naramdaman ni Shira ang pagbabago sa hangin. Tila ito bumigat at lumamig. At sa sulok ng kanyang silid, ang anino na palaging naroon ay tila nag-alangan, gumagalaw na parang isang hayop na natatakot sa apoy. Nang tuluyan ng matunaw ang tawas at medjing isang kumukulong likido, mabilis itong ibinuhos ni Mang Celso sa palanggana ng tubig. Sis! Isang tunog ng paksit ang umalingaw-ngaw at isang maliit na ulap ng usok ang umangat mula sa tubig. Sa ilalim ng palanggana, ang natunaw na tawas ay muling tumigas. Bumubuo ngang isang kakaibang hugis. Lumapit si Aling Marta. Lumapit din si Shira. Bumaba mula sa kama. Ang kuryosidad ay mas malakas na ngayon kaysa sa kanyang takot. Tinitigan nila ang hugis sa ilalim ng tubig. Hindi ito ang muhang isang matandang babae. Hindi ito ang mukha ni Lola Salve. Ang hugis ay mas komplikado. Ito ay isang mahabang bagay na parang kadena o tanikala. Ngunit sa gitna ng tanikala, isang kawing nito ang tila basak at bukas. At mula sa basak na kawing na iyon, may isa pang hugis na lumilitaw. Isang malabong anyo. Isang figura na tila may dalawang mukha na magkadikit, nakatingin sa magkaibang direksyon. Isang mukha ang nakangiti, ang isa naman ay umiiyak. Ano? Ano po ang ibig sabihin niyan? Tanong ni Aling Marta. Hindi sumagot si Mang Celso. Kinuha niya ang tumigas na tawas mula sa tubig. Pinaginog-inog niya ito sa kanyang mga daliri, tinitingnan mula sa iba't ibang anggulo na parang isang alahasero na sumusuri sa isang brilyante. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang matalim na mga mata kay Shira. Ang sumpa ay hindi para sa iyo. Ineng, sabi niya, ang boses ay malinaw at tiyak. Ikaw ang naging lunas. Ikaw ang naging bagong sisidlan. Hindi ko po maintindihan, sabi ni Shira. Ang pakalito ay gumuguhit sa kanyang mukha. Ang sakit na ito ay parang isang tanikala na ipinapasa sa bawat henerasyon ng isang pamilya. Paliwanag ni Mang Celso. Kapag ang isang kawing ay malapit ng mamatay, kailangan nitong humanap ng bagong kawing na paglilipatan. Kung hindi, mamamatay ang tanikala at ang lahat ng lason nito ay babalik sa huling may hawak. Isang malami na takot ang gumapang sa likod ni Shira. Ang salitang tanikala. Iyon ang salitang narinig niya mula kay Heren sa telepono. Ang ritual ng paglilipat ay nangangailangan ng dalawang bagay, pagpapatuloy ng matanda. Una, ang pag-alay. Isang bagay na personal mula sa taong lilipatan. Isang regalo, isang paanyaya. Biglang naalala ni Shira ang biyahe papuntang San Judas. Sino ang nagyaya? Sino ang nakpumilit? Si Heren. At ang pangalawa, sabi ni Mang Celso. At sa pagkakataong ito, tumiti siya ng diretso sa mga mata ni Shira. Isang titi na tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Kailangan ng isang pakbubukas. Isang kilos ngang paktanggi sa kabutihan.
Isang pagpapakita ng galit o kayabangan na magsisilbing basak sa iyong panangga. Ang insidente kay Lola Salve, ang kanyang pagtanging humingi ng tawad, ang kanyang nga masasakit na salita, hindi iyon ang sanhi ng sumpa, iyon ang susi na nakbukas ng pinto. Ang mapiraso ng palaisipan ay mabilis na nakduktong-duktong sa kanyang isipan. Ang pag-udyo ni Heren na si Lola Salve ang may sala, ang kakaibang ritual na mas lalo lang nakpasama sa kanyang pakiramdam. Ang patutol nito sa pagdating ni Mang Celso, ang tawag sa telepono, ang mukha na may 2 anyo sa tawas. Ang nakangiting mukha na ipinapakita sa kanya at ang umiyak na mukha na itinatago sa likod. Sie Herren, palaging Sie Herren. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Shira. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang manggabaga. Ang kaibigan niya, ang matalik niyang kaibigan, ang taong pinagkatiwalaan niya ng buo. Siya ang halimaw sa kanyang kwento. Nakita ni Mang Celso ang pagbabago sa mukha ni Shira. Ang pagkalito ay napalitan ng isang dahan-dahang pagsilay ng katotohanan at kasunod nito ang purong sindak. Hindi na siya natanong patungkol sa kung sino. Tumingin na lang siya kay Shira at sa huling pagkakataon, nagtanong siyang isang bagay na simple ngunit may bigat ng 100 taon. Isang tanong na magiging huling pako sa kabaong ng kasinungalingan ni Heren. Sino ang nag-alok sa iyong tubig noong unang araw mo sa baryo? Natigilan si Shira. Ang alaala ay bumalik sa kanya ng malinaw na malinaw. Pagkababa nilang tricycle, pagod at uhaw bago pa man sila pumasok sa rest house. May inabot si Heren sa kanya, isang maliit na botang tubig. Heto bes, uminom ka muna. Galing pa to sa atin, dala ko. Uminom siya nun ng walang pag-alinlangan. Isang regalo, isang paanyaya. Napatitig si Shira kay Mang Celso. Ang mga mata ay nanlalaki sa katotohanang masakit at hindi kapani-paniwala. Naramdaman niya ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang kaibigang nag-alo sa kanyang tubig para pawiin ang kanyang uhaw ay siya ring nagbigay sa kanyang lason para patayin ang kanyang kaluluwa. Ang katotohanan ay isang lason na mas mabisa kaysa sa anumang sumpa. Sa loop ng ilang oras matapos umalis si Mang Celso, si Shira ay nakaupo lang sa kanyang kama, tulala, habang ang naalala ay bumabalik sa kanya na parang mga pira-pirasong basak na salamin. Bawat ngiti ni Heren, bawat yakap, bawat salitang pag-alala, lahat ay isa na ngayong kasinungalingan. Isang perpektong pag-arte, isang mahabang dula kung saan siya ang bida na walang kamalay-malay na ang kanyang katapusan ay matagal nang naisulat. Ang galit ay nagsimulang pumalit sa kanyang takot. Isang malamig at tahimik na galit na hindi niya panaramdaman kailanman. Ano ang gagawin natin, anak? Basa na tanong ni Aling Marta na nakaupo sa tabi niya. Ang mukha ay basang-basa sa luha. Bago umalis si Mang Celso, nakiwan itong habilin. Ang tanikala ay naisalin na. Para maputol ito, kailangan mong harapin ang naglipat nito sa'yo. Kailangan niyang aminin ang kanyang kasalanan ng kusa at walang pilit. At kailangan mong tanggihan ang kanyang regalo sa harap niya mismo. Ito lang ang paraan para bumalik sa kanya ang sumpa. Isang halos imposibleng gawain. Paanong amin ang isang ahas na ito'y isang ahas?
Ngunit habang tinitingnan ni Shira ang kanyang sarili sa salamin ang humpa na pisngi, ang matang walang buhay, ang balat na tila kulay abo, isang determinasyon ang nabuo sa look niya. Hindi na siya ang biktima. Hindi na siya magiging sisidlan. Lalaban siya. May plano ako, sabi ni Shira. Ang boses ay mahina ngunit matatak. Pero kailangan ko ang tulong ninyo at kailangan nating tawagan ulit si Mang Celso. Ang plano ay simple ngunit delikado. Ito ay isang pakbabalat kayo laban sa isa pang pakbabalat kayo. Kinagabihan, isinagawa nila ito. Si Aling Marta, gamit ang nanginginig na kamay, ay tinawagan si Heren. Umiyak ito sa telepono. Isang pag-aarteng makatotohanan na kahit si Shira ay hahanga. Heren, Ije, si Shira, humihikbing sabi ni Aling Marta. Nawawala na kaming pag-asa. Hindi na siya halos humihinga. Sabing doktor, bilang na lang ang nga oras niya. Gusto kaniyang makita. Sa huling pagkakataon, isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, ang boses ni Heren, punong pagkagulat at sakit. Ano po? Papunta na po ako. Bago pa man dumating si Heren, dumating na si Mang Celso, tahimik na pumasok sa bahay na parang isang anino. Hindi siya nag-ingay. Pumwesto siya sa pinakamadilim na sulok ng kwarto ni Shira sa likod ng isang malaking aparador kung saan hindi siya makikita. Si Shira naman ay umiga sa kama. Ginamit niya ang lahat ng natitira niyang lakas para magmukhang isang taong nag-aagaw buhay. Ipinikit niya ang kanyang mamata ng bahagya. Hinayaan ang kanyang bibig na bahagyang bumuka at kinontrol ang kanyang pahinga para maging mababaw at hirap. Ang entablado ay handa na. Ang maaktor ay nasa kani-kanilang pwesto. Hinihintay na lang nila ang pangunahing kontrabida. Hindi nagtagal, narinig nila ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Kasunod ang mga mamadaling yapa paakyat sa hagdan. Bumukas ang pintong kwarto ni Shira. Pumasok si Heren. Ang mukha nito ay isang perpektong maskarang ang pagdadalamhati. Namumula ang kanyang mga mata na parabang umiyak siya sa buong biyahe. Siya'y bulong nito, lumuluhod sa gilid ng kama. Oh, Siya'y, anong nangyari sa'yo? Kinuha ni Heren ang kamay ni Shira. Malamig ito, kasing lamig ng kamay ng isang bangkay. Ngunit ang kamay ni Heren ay mainit, napakainit. At sa pagdikit ng kanilang nabalat, naramdaman ni Shira ang isang pamilyar na pakiramdam, isang mahinang pahigop. Ang natitirang lakas sa kanyang katawan ay tila hinihila palabas, papunta sa palat ni Heren. Dinilat ni Shira ang kanyang mata ng bahagya, tinitignan ang kaibigan sa isang siwang. Heren, bulong niya. Ang boses ay hirap na hirap. Salamat sa lahat. Isang luha ang pumata mula sa mata ni Heren. Bumaksa sa pisngi ni Shira. Ngunit ang ngiti sa labi nito, isang ngiting halos hindi mahahalata, ay hindi nakaabot sa mga mata. Huwag ka nang magsalita, sabi ni Heren. Hinahaplos ang buho ni Shira. Ang daliri nito ay tila maahas na gumagapang sa kanyang anit. Magpahinga ka na, Siya'y. Ako na ang bahala sa lahat. Ako na ang bahala sa lahat. Ang mga salitang iyon, ang mga ito ang kumpirmasyon. Sa sandaling iyon,
Alam ni Shira na tama ang kanyang hinala at naramdaman niya ito ng mas malinaw kaysa dati. Ang huling hibla ng kanyang enerhiya, ang huling kislap ng kanyang kaluluwa ay dahan-dahang hinihigop, inililipat, ninanakaw. Ngunit pinanatili niya ang kanyang pag-arte. Hinayaan niyang makita ni Heren ang pagkatalo sa kanyang mamata. Hinayaan niyang maramdaman nito ang tagumpay. Dahil iyon ang kailangan nila. Para bumaksak ang isang ahas sa patibong, kailangan mo muna itong paniwalain na ang pain ay toto. Ang Pof ay lilipat ngayon kay Heren. Tagumpay. Ang salitang iyon ay matamis sa panglasa ni Heren, mas matamis kaysa sa anumang pagkain. Habang nakaluhot siya sa tabi ng kama, hawa ang malami na kamay ni Shira. Nararamdaman niya ang huling hiblang ng enerhiya na lumilipat mula dito patungo sa kanya. Isang mainit na agos na dumadaloy sa kanyang nga ugat. Pinupuno ang naguwang sa kanyang kaluluwa na matagal nang walang laman. Sa wakas, malaya na si inay, malaya na ako. Tiningnan niya ang mukha ni Shira, ang dating mukhang punong buhay at kayabangan ay isa na ngayong blangkong tiyanfas. Ang matang dati nangungutya ay bahagya na lang nakabukas, walang nakikita. Ang paginggan nito ay halos hindi na maramdaman. Isang perpektong sisidlan, malakas, mayabang, punong buhay na handang anihin. Isang bahagi niya ang nakaramdam ng kaunting awa, kaunti lang. Si Shira ay naging mabuting kaibigan. Ngunit ang buhay ng kanyang ina ay mas mahalaga. Ang kalayaan ng kanilang angkan ay mas mahalaga. Ang sumpa ay kailangang magpatuloy. Iyon ang kanilang tadhana, ang kanilang dalahin. Alam mo, siya'y nagsimula siyang bumulong. Isang pangungumpisal sa isang taong sa tingin niya ay hindi na nakakarini. Ang sarap sa pakiramdam na sa wakas ay masabi na niya ang lahat. Hindi ko naman to ginusto, pero wala kong pagpipilian. Hinaplos niya ang piski ni Shira. Napakalamig. Ang pamilya namin, kami ang tagapag-alaga. O baka mas tamang sabihin, kami ang kulungan. Isang kulungan na gawa sa dugo at laman, ipinapasa sa panganay na anak na babae sa bawat henerasyon at ang nakakulong. Ang kumakain ng hininga, kailangan nitong kumain para mabuhay. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Isang totoong ngiti. Si Mama. Paubos na siya. Ilang taon na siyang parang isang kandilang naupos. At kapag namatay siya nang hindi na ipapasa ang sumpa, babalik ito sa akin, buong-buo. At hindi ko kakayanin yun, Shai. Masyado akong mahina. Tumingin siya sa paligid ng kwarto. Ang magulang ni Shira ay nasa labas umiyak, mga hangal. Hindi nila alam na ang lason sa loob ng kanilang bahay ay hindi ang sumpa, kundi ang kaibigan ng kanilang anak. Kaya kailangan kita, mula pa nun, nakita ko na ang lakas mo, ang yabang mo, ang paniniwala mo na kaya mong kontrolin ang lahat. Ikaw ang perpektong kandidato. Isang sisidlan na hindi agad mababasag. Naalala niya ang araw sa San Judas. Ang lahat ay naging perpekto. Ang pag-aanyaya niya, ang tubig na ibinigay niya, at ang pinakamagandang regalo sa lahat ang pag-away nila ni Lola Salve. Hindi iyon kasama sa plano, pero iyon ang nagpadali sa lahat.
Ang matandang iyon, sa kanyang pagtatangkang itaboy ang espiritu, ay lalo lang nakbigay daan dito ang kayabangan ni Shira ang naging susi. I'm sorry, Shai. Sabi niya, kahit hindi naman talaga, pero mas kailangan siyang nanay ko at mas kailangan ko ang kalayaan ko. Tumayo siya, pinakpagan ang kanyang damit, tapos na ang kanyang misyon. Ang paglilipat ay halos kumpelto na. Sa loob ng ilang minuto, ang espiritu ay tuluyan ng lilipat sa bago nitong tahanan at ang katawan ni Shira ay magiging isang buhay na patay. Salamat sa lahat, kaibigan, sabi niya bilang huling paalam. Umakbang siya patalikot, papalayo sa kama, at sa sandaling iyon, isang boses ang bumasak sa katahimikan ng silid. Isang boses na kalmado, matanda at puno enerhe bigat. Narinig namin ang lahat, anak ng dilim. Natigilan si Heren. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon ng boses. Mula sa likod na aparador, isang matandang lalaki ang lumabas mula sa anino, si Mang Celso. Nakatayo ito ron, ang mata ay nakatitik sa kanya, hindi galit, kundi punong awa. At hindi lang iyon. Sa kama, ang kaninang nag-agaw buhay na si Shaira ay dahan-dahang umupo. Ang kanyang nga mata na kanina'y walang buhay ay ngayon ay nakaalab sa isang apoy na hindi pa nakikita ni Heren dati. Isang apoy ng purong galit. Salamat din sa lahat, kaibigan, sabi ni Shiro. Ang bawat salita ay may din at lason. Biglang bumukas ang pinto, pumasok ang magulang ni Shira. Ang mamukha ay hindi na umiiyak, kundi matigas at galit. Isinara nila ang pinto sa likuran nila. Clack! Ang tunong kandado ay umaling gaungaw sa buong silid. Napatingin si Heren mula kay Mang Celso, patungo kay Shira, patungo sa nakakandadong pinto. Ang kanyang perpektong plano, ang kanyang pinahirapang tagumpay, lahat ay isang patibong. Anong ibig sabihin nito? Nanginginig niyang tanong, kahit alam na niya ang sagot. Ibig sabihin, sabi ni Shira, habang dahan-dahang tumatayo mula sa kama, oras na para ibali ang hindi sa iyo. Sa isang iglap, naramdaman ni Heren ang pagbabago. Ang mainit na agos ng enerhiya na kanina'y pumapasok sa kanya ay biglang huminto at pagkatapos, nagsimula itong bumaliktad. Isang malamig na agos ang nagsimulang humigop pabalik, papalabas sa kanya. Mamabilis, mamarahas, at sa kaibuturan ng kanyang isipan, narinig niya ang isang gutom na bulong. Ang kanyang pasahero, ang kumakain ng hininga, nagugutom ito. At ngayon, natakpuan na nito kung sino ang dapat sisihin. Ang Kpov ay babalik kay Shira. Ang galit ay isang apoy na nagbigay lakas kay Shira. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, naramdaman niyang muli ang dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi dahil sa buhay na hinihigop, kundi dahil sa determinasyong lumaban. Nakatayo siya sa harap ni Heren, ang babaeng dati niyang tinuring na kapatid, na ngayon ay isang halimaw na may mukha ng isang anghel. Hindi, nanginginig na sabi ni Heren, umaatras hanggang sa mapadikit ang kanyang likod sa malamig na dingding. Hindi ito maari. Nakakapit na siya sayo. Ang pagkakapit ay nangangailangan ng pagtitiwala
Sagot ni Mang Celso mula sa gilid. Ang boses ay kalmado ngunit may autoridad at ang pagtitiwala ay nabasag na. Itinaas ni Mang Celso ang kanyang nga kamay. Ngayon na, inang, harapin mo siya. Harapin mo ang alaala. Ito na ang pinakamahirap na bahagi. Ang sabi ni Mang Celso kanina. Ang laban ay hindi sa pisikal na mundo. Kailangan niyang pumasok sa kanyang sariling isipan. Hanapin ang mismong angkla na ginamit ng espiritu para kumapit sa kanya at sirain ito. Ipinikit ni Shaira ang kanyang nga mata. Sa isang iglap ang ingay sa kwarto ay naglaho. Nawala ang mukha ni Heren, ang presensya ni Mang Celso. Ang tanging naroon ay kadiliman. Ngunit hindi ito ang nakakatakot na kadiliman ng kanyang panaginip. Ito ay isang pamilyar na lugar. Ang kanyang isipan, sa gitna ng kadilimang iyon, isang imahe ang nagsimulang mabuo, isang alaala, ang pinakamasaya niyang alaala kasama si Heren. Nasa isang beach sila noong kanilang college graduation trip. Naghahabulan sila sa dalampasigan. Tumatawa. Ang sinak ng papalubok na araw ay ginagawang ginto ang kanilang mga balat. Naririnig niya ang tawa ni Heren, isang tawang dalisay at totoo yon ang akala niya. Nararamdaman niya ang init ng araw, ang amoy ng dagat. Friends forever. Shy. Sigaw ng Heren sa kanyang alaala habang inaakbayan siya. Ito ang angkla. Ang alaala ng isang perpektong pagkakaibigan. Ito ang ginamit ng kumakain ng hininga para itago ang sarili, para magbalat kayo bilang isang bagay na maganda at pinakakatiwalaan. Isang kasinungalingan, bulong ni Shira sa loob ng kanyang isipan. Ang espiritu na nag-anyong Heren sa kanyang alaala ay ngumiti. Ngunit ngayon, ang ngiti ay hindi na mainit. Ito ay malamig at mapanlit. Totoo ito siya'y mahal kita, kaibigan kita. Hindi, matatak na sabi ni Shira. Humahakbang papalapit sa imaha. Ang pagmamahal ay hindi nagnanakaw. Ang pagkakaibigan ay hindi pumapatay. Sa bawat hakbang niya, ang magandang beach ay nagsimulang makbago. Ang ginintuang araw ay naging isang madugong pula. Ang asul na dagat ay naging itim na parang langis. Ang buhangin ay naging abo. Ang Heren sa kanyang harapan ay nagsimula ring magbago. Ang mukha nito ay humahaba. Ang mga mata ay nagiging 2 butas na walang laman. At ang ngiti nito ay bumubuka ng mas malapat. Nagpapakitang mangiping matutulis. Ito ang tunay na anyo nga halimaw. Naramdaman ni Shira ang takot. Isang primal na takot na gustong magpaluhod sa kanya. Ngunit pagkatapos ay naalala niya ang kanyang ina, ang kanyang ama, at ang buhay na ninakaw sa kanya. Ang galit ay muling nag-alap, mas malakas kaysa sa takot. Ibinabalik ko sa iyo ang regalo mo, sabi ni Shira. Ang boses ay umaling-aungaw sa sira-sirang panaginip na iyon. Itinaas niya ang kanyang kamay, hindi sa pisikal na mundo, kundi sa loob ng kanyang isipan. At sa kanyang palad, isang imahe ang nabuo ang bote ng tubig na ibinigay sa kanya ni Heren. Hindi ko ito kailangan. Hindi kita kailangan. Ibinato niya ang bote ng tubig sa paanan ng halimaw. Sa pisikal na mundo, sumigaw si Heren. Isang sigaw na hindi galing sa sakit, kundi sa purong takot.
Huwag! Sa loob na isipan ni Shira, ang halimaw ay sumugot sa kanya, ngunit huli na. Ang pagtanggi ay nagawa na. Ang kontrata ay nasira. Isang nakakasilaw na puting liwanag ang pumutok mula sa loob ni Shira. Ang imahe ng beach ng halimaw ng lahat ay nabasag na parang salamin. Idinilat ni Shira ang kanyang nga mata. Nakahandusay si Heren sa sahig, nanging isay. Isang itim na usok ang lumalabas mula sa kanyang bibig at ilong. Ang usok na iyon ay hindi naglalaho. Ito ay gumagapang pabalik. Pumapasok muli sa kanyang sariling katawan. Ang sumpa na walang mahanap na bagong sisidlan ay bumabalik sa dati nitong tahanan. Ngunit ang tahanang iyon ay nasira na. Si Heren na walang lakas na natira ay hindi kayang tagalan ang buong bigat ng sumpa. Hindi ako. Hirap na sabi ni Heren. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nararamdaman niya ang sarili niyang kaluluwa na hinihigop na halimaw na matagal niyang inalagaan. Napatingin siya kay Shira. Ang mga mata ay nagmamakaawa. Ngunit ang nakita lang ni Shira ay ang mukha ng isang estranghero. Ang pahinga ni Heren ay nagsimulang maging hirap. Ang kanyang balat ay tila nawawalan ng kulay sa harap mismo ng kanilang mamata. Nagiging kulay abo. Pagkatapos, huminga ito ng malalim sa huling pagkakataon. Isang hiningang hindi na sinundan ng isa pa. At sa huling sandali, narinig ni Shira ang huling sigaw ni Heren. Isang sigaw na hindi niya narinig gamit ang kanyang tanga, kundi gamit ang kanyang kaluluwa. Isang sigaw na bigla na lang naputol, na para bang ang hininga nito ay hinigop ng buo sa isang iglap. Katahimikan. Ang katawan ni Heren ay nakahandusay sa sahig, hindi na gumagalaw. Ang kanyang nga mata ay dilat nakatitik sa kawalan. Ang mukha ay isang maskaraan walang hanggang sindak. Ang tanikala ay naputol na. Lumipas ang ilang buwan. Ang opisyal na ulat ay aneurysm. Isang biglaang pakputok ng ugat sa utak. Walang sinuman ang nahinala. Para sa mundo, si Heren ay isang mabuting kaibigan na namatay habang dinadalaw ang kanyang may sakit na kaibigan. Isang trahedya. Tanging 4 na tao sa mundo ang nakakaalam ng katotohanan. Si Shira ay unti-unting bumalik sa dati. Ang kulay ay bumalik sa kanyang balat. Ang lakas sa kanyang katawan. Ngunit may nagbago. Ang dating kayabangan sa kanyang mamata ay napalitan ng isang malalim na pag-unawa, isang katahimikang dala ng isang karanasang halos ikamatay niya. Ang mga anino sa gilid ng kanyang paningin ay naglaho na, ngunit ang alaala nila ay mananatili magpakailanman. Isang araw, nagambake siyang isang maliit na bag. Hindi niya sinabi sa kanyang mga magulang kung saan siya pupunta, ngunit alam nilang kailangan niya itong gawin. Sumakay siyang muling ang bus, pabalik sa San Judas. Ang amoy ngang tsopra na humalik sa kanyang pisngi pagbaba niya ay hindi na amoy ngang kahirapan. Ito na ngayon ang amoy ngang isang babala na hindi niya pinakinggan. Naglakat siya sa pamilyar na daan. Ang mapunong niyok ay tila yumuyuko sa kanya, mga tahimik na saksi sa kanyang pagbabalik. Hindi siya pumunta sa rest house. Nagtuloy siya sa eskinita, sa dulo kung saan nakatayo ang bahay na dati kinatatakutan niya, ang bahay ni Lola Salve.
Mas luma na itong tingnan ngayon. Ang mga bintana ay sarado na at ang punong kalatsutsi ay tuluyan ng natuyo. Kumatok siya kahit alam niyang walang sasagot. Isang matandang babae mula sa kabilang bahay ang lumabas. Naku, inang, wala na diyan. Namatay na si Aling Salve. Isang buwan na ang nakalipas. Katandaan na raw. Tumangolang si Shira. Inaasahan na niya ito. Nagtanong siya kung saan ito inilibing. Ang sementeryong San Judas ay maliit lang. Nasa likod ng lumang simbahang bato. Karamihan sa mga puntot ay mga simpleng krus na kahoy. Hinanap niya ang pangalan. Severiana Salve Cruz. Isang simpleng puntot na natatabunan ng madamo. Walang mga bulaklak, walang mga kandila. Lumuhot si Shira. Inilapak niya ang isang bungkos mang puting bulaklak na dala niya. Hinaplos niya ang magaspang na sementong puntot. Sana po, mapatawad niyo ako, bulong niya. Ang ngaluha ay nagsimulang mamuo sa kanyang nga mata. Hindi ko po alam, naging bulak po ako. Salamat po sa pagsubok ninyong iligtas ako. Ang mga salitang sorry at salamat na dapat niyang sinabi noon pa. Nagtagal siya roon ng ilang minuto. Hinahayaan ang hangin ng probinsya na hipan ang kanyang ngaluha. Nang maramdaman niya ang isang uring ng kapayapaan, tumayo na siya para umalis. Naglalakat na siya papalabas ng sementeryo, pabalik sa daan kung saan ang mapuno ng niyog ay nagbabantay. Malapit na siya sa gate nang bigla siyang mapahinto. Isang ihip ngang hangin. Ngunit iba ito. Malamig. Napakalamig. Ang parehong lamig na naramdaman niya sa kanyang batok noong unang gabi niya sa San Judas. Tumindih ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ang kapayapaan na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang pamilyar na takot. Tumingin siya sa paligid. Wala namang tao. Tanging siya at ang mangga puntot. Ngunit pinakinggan niya ng mabuti sa ilalim ng kaluskos ng nga dahon at huni ng nga insekto. At narinig niya ito. Isang bulong. Napakahina na halos isipin niyang guni-guni lang niya. Isang bulong na dalang hangin mula sa kaibuturan ng niyugan. Hindi nito tinatawag ang kanyang pangalan. Ang tinatawag nito ay ibang pangalan. Isang pangalan na hindi niya kilala. Ana. Ana. Isang boses na gutom. Isang boses na nakahanap. Napatakbo si Shira. Takbo. Palayo sa sementeryo. Palayo sa niyugan. Hindi siya lumingon. Ang tanikala ay naputol mula sa kanya. Ang sumpa ay bumalik sa pinanggalingan nito at namatay kasama ni Heren. Ngunit ang kumakain ng hininga, hindi ito namatay. Hindi ito maring mamatay. Ito ay isang gutom na walang katapusan. Isang enerhiya na mas matanda pa sa baryo na walang lang itong ang kulungan. At ngayon, malaya na ito. Malaya na itong gumagala sa mga niyugan ng San Judas, naghahanap ng bago nitong biktima, bumubulong ng mapangalan sa hangin, naghabang ng susunod na mayabang na kaluluwa na sasagot sa kanyang tawag. Ang sumpa ay wala na, ngunit ang halimaw ay naririyan pa. Naghihintay. Magpakailanman.